Umikot ang paningin ng dalaga pagmulat niya. Rinig niya ang tili ng isang ginang. Pero ang talagang kumuha ng atensyon niya ay ang nakatayo sa gilid. Isang lalaking sobrang gwapo. Hala, ang gwapo naman niya. Hindi napigilang ibulong ng dalaga. Nabighani sa itsura nito. Habang akala naman ng mga tao sa paligid ay nagkakonkosyon na siya dahil sa pagkahulog. Kaya kung ano-ano na ang sinasabi. Biglang nag-flashback sa utak niya ang mga eksena mula sa isang nobela. At parang sarili niyang alaala ang mga ito. Ang pekeng tagapagmana na si Arya, sadyang tumalon sa hagdan para siraan ang tunay na anak na si Evelyn sa pag-asang mapapalayas ito ni Ginang Laurent. At ang babaeng nasa harapan niya ngayon, na may sandamakmak na lihim na katauhan at taga-suporta, ay walang iba, kundi ang bida mismo, si Evelyn. Malinaw na ang lahat. Na-reincarnate ako sa loob ng kwento bilang ang kontrabidang kinasusuklaman ng lahat. Simula pa lang, ginalit na ni Arya ang bida. Isa itong sitwasyon na siguradong talo siya. Todo tanggol si Ginang Laurent sa kanya, ang peking prinsesa, habang galit na sinisigawan si Evelyn. Pero kalmado lang si Evelyn at itinanggi ang paratang. Hindi ko siya tinulak. Sa sobrang galit, nagbanta si Ginang Laurent na ibabalik si Evelyn sa ampunan. Para hindi maulit ang trahedya sa nobela, nag-isip agad si Arya ng paraan para mailigtas ang sarili. Agad siyang umamin na nadulas lang siya at nahulog ng kusa. At walang kinalaman ang kanyang kapatid sa nangyari. Akala ni Arya lusot na siya. Pero lalo lang uminit ang sagutan ng mag-ina. Walang paki si Evelyn sa ginawa niyang pag-amen na ikinagulat ni Arya. Naku, baka akala niya nagpa-plastic lang ako. Mabilis na suminggit si Arya para awatin sila. Pero binalingan lang ni Ginang Laurent si Evelyn at sinumbatan na wala itong utang na loob dahil kailangan pa siyang pagtakpan ng nakababata niyang kapatid. Paubos na ang pasensya ni Evelyn at inulit. Hindi ko nga siya tinulak. Para kay Ginang Laurent, isa itong matigas na pagtanggi. Mababaliw na yata si Arya. Parang awan niyo na. Tama na yan. Sa puntong yon, hindi na nakatiis si Dr. Evans at nagsalita. Hindi ba may CCTV naman sa bahay na to? I-check nyo na lang para matapos na ang gulo. Nandidiri na tinanggihan ni Ginang Laurent ang ideya. Siya raw mismo ang saksi. Sobrang labo ng lohika niya kaya naiiyak na lang si Arya. Ang susunod na eksena sa nobela ay ang klasikong sampalan ng katotohanan at kailangan niyang baguhin ang takbo ng istorya. Mali lang talaga ang apak ko kaya ako nahulog. Huwag niyo pong sisihin si ate. Parang awan niyo na. Maniwala kayo sa akin at kalimutan na natin to. Nang makitang nag-aalinlangan pa rin ang kanyang ina, inilabas ni Arya ang alas niya. Nakarecord ang cellphone ni Evelyn nung mangyari yon. Kung ayaw niyo maniwala, panurin niyo yung video. Natigilan si Evelyn. Bakas ang pagdududa sa mga mata niya. Alam ni Arya na nagre-record ako, pero ginawa niya pa rin to? Matapos ang taranta niyang paliwanag, sa wakas ay natapos din ang crisis. Nang matapos ang drama, tumalikod na si Evelyn para umalis. Good night, ate! Masiglang bati ni Arya. Pagkahatid sa doktor, lumapit ang isang katulong. Ma'am, palalabasin ko na po ba si Asher? Nalito si Arya. Dadalhin saan? Nakalimutan niyo na po ba, ma'am? Inarusahan niyo si Sir Asher na bawal siyang manatili sa loob ng mansion, di ba? Pinalaya siya ng original na Arya papunta sa greenhouse dahil lang nakabasag ito ng mamahaling makeup. Biglang may naisip si Arya. Pagkakataon na to. Eto na ang chance para magpalakas sa magiging kontrabida sa future. Ipinakita niya ang pinakamatamis niyang ngiti. Kapatid ko si Asher. Bakit naman siya matutulog sa greenhouse? Papasukin niyo siya sa kwarto niya ngayon din. Nagpasalamat si Asher. Pero halatang pabalat bunga lang. Hindi siya natuwa. Maya-maya, lumapit si Arya, ginulo ang buhok ng bata at nagsalita ng malambing. Makakatulog ka na ng mahimbing. Litong-lito si Asher sa nangyayari. Masyado ba malakas ang pagkabagok niya o bagong estilo niya ito ng pagpapahirap sa akin? Kinabukasan, nakatanggap ng mensahe si Arya. May nagpapanggap na kakampi niya na sadyang gumagawa ng gulo para kay Evelyn. Napabalikwa si Arya at tumakbo ng mabilis papuntang dining room
para iligtas ang sarili niyang leeg. Sinalubong siya ng isang glamorosang babae na may sipsip ng iti. Insan, nandito ka na pala! Ang babaeng puno ng kaplastikan ay si Scarlett Ruan, ang pangalawang anak ng pamilya Ruan at isang artistang nakakontrata sa Lawrence Entertainment. Siya rin ang tapat na alalay ng orihinal na Arya. Umupo si Arya. Anong pinag-uusapan niyo? Pinag-uusapan lang namin yung walang utang na loob na ampon na pinulot ng pamilya niyo. Hindi ako makapaniwalang tinulak kanya sa hagdan. Sa kabila ng walang basihang, paratang, hindi man lang nag-angat ng tingin si Evelyn. Scarlett, bakit mo naman ako tinatawag na walang utang na loob? Biglang tanong ni Arya. Nataranta si Scarlett at tinuro si Evelyn. Siya yung tinutukoy ko. Pero si Evelyn ang tunay na tagapagmana ng mga Laurent. Ako ang ampon. Agad na naginala si Ginang Laurent na si Evelyn ang may pakana nito. Wala na sa lugar ang pagiging bias niya. Ang pekeng anak, binubuhusan ng pagmamahal, habang ang tunay na anak, laging sinisisi. Tinalikuran ni Arya ang pagiging maldita at sinubukang magpaliwanag sa ina. Pero si Scarlett, lihim na natutuwa sa nakikita. Nagmaang-maangan siya. Anong ibig sabihin ng peking tagapagmana na nang-aagaw ng pwesto? Hindi ko maintindihan. Natawa na lang ng mahina si Evelyn habang nakatitig sa kape niya. Baka naman kasi sadyang tanga ka lang. Namutla si Scarlett sa inis, pero umirit pa rin. Napaka-squatter talaga ng ugali mo. Kung mahal ka talaga ng pamilyang Laurent, dapat kanina pa nila binandera kung sino ka. Kunwaring nagulat si Arya bago tumingin kay Scarlett. Insan, mukhang kailangan mo yatang magbasa-basa para madagdagan naman yung utak mo. Halos sumabog sa galit si Scarlett at hindi na nakaimik. Natahimik naman si Mrs. Laurent at matagal na tinitigan si Arya. Bumuntong hininga na lang siya at hinawakan ang kamay ni Arya. Kahit anong mangyari, anak pa rin kita at parte ka ng pamilyang ito. Nang makitang favorite pa rin ng pamilya si Arya, kahit peke siya, biglang nagbago ng ihip ng hangin si Scarlett para magpapansin. Inabutan niya ito ng mamahaling skincare set. Gusto niya kasing makapasok sa variety show na hawak ng tatay ni Arya. Pero tinanggihan ito ni Arya ng maayos, sabay parinig na hindi pa sikat si Scarlett para doon. Namula sa galit si Scarlett, pero pinilit kumalma. Nagpaalam na si Arya para magpiano, habang naiwang nanggigigigil sa inis si Scarlett. Tutok na tutok si Arya sa pagtipan ng pyesa sa music room nang biglang may aninong sumulpot sa likuran niya. Muntik na siyang mapatalon sa gulat. Lumingon siya. Bakit nandito ang final boss? Para siyang multo kung gumalaw. Aatakihin yata ako sa puso. Tinignan lang siya ni Evelyn nang walang gana at nagtanong ng isang salita. Bakit? Gets agad ni Arya ang ibig niyang sabihin. Tinatanong niya kung bakit inamin ni Arya na peke siyang tagapagmana. Hindi naman pwedeng sabihin niyang, galing ako sa ibang mundo at alam kong delikado kang kalaban, kaya nagkibit balikat na lang siya. Siguro natauhan lang ako nung mahulog ako kanina. Biglang nilahad ni Evelyn ang kamay niya. Hinihingi yung skincare kanina. Nagtaka si Arya. Interesado ang isang katulad niya sa libreng gamit? Mahinang napasinghal si Evelyn. Ipinagdamot mo yung skincare, pero yung pagiging anak ng mga Laurent, ang dali mong binitawan. Napaisip si Arya sa sinabi niya. Ate, may alam ka bang hindi maganda sa produktong yon? Hindi sumagot si Evelyn at umupo lang sa bintana. Masunuring bumalik na lang si Arya sa piano. Naalala niya sa nobela na hindi naman pinapansin ng bida ang mga ganong bagay. Mukhang gumana ang pakikialam niya. Hindi niya namalayan ang takbo ng oras hanggang sa imulat ni Evelyn ang mga mata niya. Nagulat ito dahil nakatulog pala siya. Ngayon lang ulit siya nakaranas ng ganong kahimbing na tulog. Dahil kaya sa tugtog, tanga-tangang lumapit si Arya para tignan siya. Kaya naitulak siya ni Evelyn nang wala sa oras. Natigilan si Arya. Pangit ba tugtog ko, kaya siya nanahimik? Ituloy mo lang ang pagpapanggap, Arya. Mahimbing na ang tulog niya at tululaway pa nang biglang tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya ito kahit sabog pa, pero puro sigaw agad ang bumungad sa kanya. Minura niya ang baliw sa kabilang linya, sabay baba ng telepono. Pero nung nawala na ang antok niya,
Nag-check siya ng social media. Trending na pala ang balitang peke siyang tagapagmana. Doon lang niya na-gets na ang binabaan niya ng telepono ay ang tunay na fiancé ni Arya, si Derek Vance. Sa nobela, may kasunduan ang pamilyang Vance at Loron na ipakasal ang mga anak nila. Nung nasira ang engagement, gumawa ng paraan ang orihinal na Arya para pakasalan pa rin si Derek. Kaso, nung wala na siyang silbi, tinapol lang siya ng mga Vance. Ang ending, pinapatay lang siya sa kriminal na si Asher matapos baliin ang mga daliri niya. Alam ni Arya na dapat niyang iwasan ang gagong yon. Sakto namang nag-text ang Mokong at nakipaghiwalay na. Wala namang pakialam si Arya. Samantala, nabalitaan ito ng nanay niyang si Celine at nagwala sa galit. Sobra na ang mga Vance. Gusto nilang ilipat ang kasal kay Evelyn. Sigurado siyang pakana ito ni Evelyn at sinadya ang scandal para agawin ang fiancé ng kapatid niya. Napabuntong hininga si Arya. Hindi pa patol ang isang Evelyn sa payasong katulad ni Derek. Mahinahon siyang nagsalita. Ma, kararating lang ni Evelyn. Wala siyang alam dito at hindi niya aagawin ng lalaking yon. Hirap siyang pakalmahin ang nanay niya na hinala pa rin ang hinala. Kaya umarte ulit si Arya at dahan-dahang isinisi ang lahat kay Scarlett. Nang marinig ang pangalan ni Scarlett, handa na si Celine na sugurin ito at sampalin. Ito talaga ang plano ni Arya. Pero ayaw na niya ng gulo. Ang goal lang naman niya ay ibalik ang pagkatao ni Evelyn. Baka nadulas lang siya, awat ni Arya. Hintayin na lang nating umuwi si Daddy bago tayo gumawa ng desisyon. Kumalma naman si Celine. Kahit hindi niya tunay na anak si Arya, ramdam na ramdam ang pagmamahal niya rito. Na-touch si Arya at nangakong poprotektahan niya ang pamilyang Laurent. Ligtas na naman sila sa isang crisis, kaya nakahinga na ng maluwag si Arya. Pero parang may nakalimutan siyang mahalagang detalye sa kwento. Pigaw-tak siyang nag-isip hanggang sa maalala niyang nasa panganib pala ang human blood bag ng kwento. Ano ka mo? Ito na ang perfect timing para makuha ko ang loob na magiging kontrabida balang araw. Humahagibis si Arya sa siksikang kalsada para sa kanyang rescue mission nang biglang may matandang lalaking sumuray-suray papalapit. Umiwas sana siya, pero bumagsak na ang lolo sa paanan niya. Napatigil si Arya. Modus ba to o ano? Agad na nag-usyoso ang mga tao sa paligid. Tingnan niyo yung babae, bulungan nila. Halatang anak mayaman. Siya kaya ang nakabangga sa matanda, hirit ng isa. Gaganahan talaga kayo sa libreng drama, no? Mapaklang isip ni Arya. Pero bilang dating psychologist, nanaig ang professional instincts niya. Lumuhod siya para i-check ang lagay ng lalaki at nakumpirmang cardiac arrest ito. Tumawag kayo ng ambulansya, bilis! Sigaw niya habang sinisimulan ang CPR. May umepal naman mula sa audience. Ano namang alam ng spoiled brat na yan? Nagpapapansin lang yan sigurado. Biglang may sumulpot na lalaking naka-black mask mula sa crowd para ipagtanggol siya. Kitang-kita ko ang nangyari. Hindi niya binangga ang lolo. Sinusubukan pa nga niyang iligtas eh. Lumapit din ang isang Ginoo para tulungan si Arya sa pagbigay ng artificial respiration. Ilang minuto lang, andyan na ang ambulansya. Bilib na bilib ang mga paramedic sa kanila habang isinasakay ang pasyente sa stretcher. Ang galing ng quick response niyo. Kayo ang nagligtas sa kanya. Tumango naman bilang pagrespeto kay Arya ang Ginoong tumulong sa kanya. Matapos ang mabilisang pakilala, nagpasalamat si Arya sa lalaking nakamask at nagmadaling umalis. Hinabol siya ng tingin ng binata, sabay hila pababa sa mask nito at sumigaw. Hoy! Jackson King ang pangalan ko! Samantala, sa isang lumang warehouse sa kabilang kalsada, cornered na si Asher ng mga siga. Ang lakas ng loob mong tanggihan si boss, ha? Gusto mo na bang mamatay, bata? Sino ba yung boss nyo na ang lakas ng loob galawin ang tao ko? Isang bonggang entrance mula kay Arya. Nakayuko lang sa sulok si Asher, pero nagtatago ang talim ng tingin sa ilalim ng kanyang bangs. Napalingon naman ang mga sanggano kay Arya. Nang makita ang isang babaeng mukhang babasagin, ngumisi ang isa sa kanila. Hi, Miss Ganda. Gusto mong sumali sa laro namin? Hindi pa siya tapos magsalita. Pinalipad na siya ni Arya sa ere, gamit ang perfect shoulder throw. Sabay diin ng apak sa likod nito. Sinabi ko na sa inyo, bulong niya sa boses na nakakakilabot.
Huwag niyo siyang gagalawin. Ilang sandali lang, lahat ng siga ay namimilipit na sa sahig at daing ng daing. Tiningnan sila ni Arya na parang nandidire. Bago siya ma-reincarnate, tagapagmana siya ng elite family. At para sa safety niya, ipinasok pa siya sa 1-year Special Forces training camp. Kaya sisiw lang sa kanya ang mga pipitsuging gangster na to. Tulala pa rin si Asher habang nakatingin sa kanya. Nang lumapit si Arya, kumalma siya agad na parang isang maamong tuta. Malambing at malinaw ang boses niya. Ayos ka lang ba, Arya? Numiti ng matamis si Arya at inilahad ang kamay. Okay lang ako. Nandito ako para protektahan ka. Tinanong niya kung anong ganap. Si Veronica Wong ang may pakana nito, yung anak ng CEO ng Orbit Entertainment. Paliwanag niya. May gusto kasi siya sa akin. Binasted ko siya, kaya nagpadala siya ng mga tao para dukutin ako. Nagdilim ang mukha ni Arya. Bad trip ba siya kasi may ibang umaaligid sa personal blood bank niya? Napansin ni Asher ang pagbabago ng mood nito, kaya yumuko siya agad at bumulong ng paumanhin. Patawarin mo ako, Arya. Kasalanan ko at nadamay ka pa sa gulo. Natahuhan si Arya at bumalik ang pagka-sweet niya. Ginulo niya ang buhok ni Asher at nangakong kapag may nang-api ulit dito, siya mismo ang gaganti ng malala. Salamat, sabi ni Asher, sabay tingala sa kanya. Tila natunaw ang lamig sa kanyang mga mata. Sakto namang dating ng mga pulis. Parehong kampo ang nagpanggap na biktima. Tiningnan ng mga opisyal si Arya na mukhang inosente at si Asher na payat. Tapos sa mga dambuhalang sanggano. Alam na agad kung sino ang paniniwalaan. Idagdag pa na nirecord pala ni Wais na Arya ang buong pangyayari. Maya-maya lang, bitbit na ng mga pulis ang mga nakaposas na gangster. Masiglang hinawakan ni Arya ang kamay ni Asher at hinila ito patakbo. Sabay sabing ililibre niya ito ng dinner para mag-celebrate. Pagdating nila sa Jade Pavilion, na-realize ni Arya na naiwan niya ang membership card niya, kaya hindi sila makapasok. Akmang ilalabas na sana ni Asher ang card niya nang may naisip na kalokohan si Arya. Suki malagi dito ang final boss. Baka pwede niya itong gamitin para magpapugi ulit sa kanya. Sinabi niya sa receptionist na may kikitain sila. At sino naman po? Kasama ko siya. May pamilyar na boses na sumagot mula sa likuran nila. Isang grupo ng mga preskong lalaki ang lumapit at nangungguna sa kanila si Derek Vance. Dumiretso siya kay Arya ng may kataibang confidence. Akala mo'y siguradong-sigurado na nagmamakaawa ang babae na balikan siya. Wala talagang idea si Arya kung sino ang mukhong na to. Pero sa tono pa lang, nahulaan niyang ito ang gunggong na fiancé na si Derek. Ganito ba talaga katanga ang mga kontrabida sa nobela? Sa isip lang dapat yon, pero nasabi niya ng malakas. Agad na nalukot ang mukha ni Derek. Nilinaw naman agad ni Arya ang lahat. Kahit ako o ang kapatid ko, hinding-hindi magkakagusto sa'yo. Mula sa isang mesa sa sulok, lihim na sumangayon si Evelyn, na kanina pa nanonood ng drama. Asang-asa naman. Dahil napahiya sa harap ng maraming tao, nagnahit-ngit sa galit si Derek. Binalingan niya ang staff. Palabasin niyo ang mga to! Pero ilang saglit lang, nilapitan sila ng isang manager. Mr. Vance, kakatanggal lang po ng membership niyo. Kailangan niyo na pong umalis. Napanghanga silang lahat. Ano? Sigurado ka bang wala kang nami-misinterpret? Direktang utos ito ng may-ari. Dito po ang daan. Mabilis na sumulpot ang tatlong security guard at pinalabas ang grupo. Magalang na pinapasok ng receptionist sina Arya at Asher. Halos tumalon sa tuwa si Arya. Akalain mong hinayaan siyang gamitin ng final boss ang impluwensya nito? Kung aaraw-arawin ko ang pagiging makapal ang mukha, sigurado akong gagaan din ang loob niya sa akin. Hinatid sila sa mesa ni Evelyn kung saan naabutan ni Arya ang isang lalaking naka-black-rimmed glasses sa tabi nito. Based sa forma niya, kutob ni Arya, ito ang kapatid ni Evelyn na si Leo, o mas kilala sa alias na Jason, ang rank 7 hacker sa dark web. Anong gusto niyong kainin? Inabot ni Evelyn ang menu kay Arya dahil hindi pa umu-order ang dalawa at likas na kuripot si Arya. Magalang niyang sinabing hindi sila mapili sa pagkain. Tumangulang si Evelyn
at in-order ang mga paborito niyang putahe. Biglang humirit si Arya. Pahabol na po ng isang order ng stir-fried pork liver at isang shot ng warm rice wine. Napataas ng kilay ang waiter. Ma'am, nasa Jade Pavilion po kayo. Pang-state banquet ang quality ng pagkain dito. Hindi karinderiya. Sinenyasan lang ni Evelyn na ituloy ang order. Mabilis dumating ang pagkain at halos kuminang ang mga mata ni Arya sa excitement. Todo ang papuri ng nobela sa restaurant na ito bilang isang alamat. Kaya atat na siyang matikman ito. Pero pagkalapag ng mga plato, nakaramdam siya ng kakaibang pamilyaridad. Tumikim siya ng isa, tapos sinubukan ng iba pa bago ibinaba ang chopsticks. Hindi ito ang lasang naalala niya. Doon niya napagtantong hinding-hindi na siya makakabalik sa dati niyang buhay. Napansin ni Asher ang pagbabago ng mood niya. Hindi mo ba nagustuhan? Akala ko ba hindi kayo mapili? Parinig ni Evelyn. Natahuhan naman agad si Arya. Hindi! Gustong-gusto ko nga eh. Sobrang sarap. Halos mabulunan siya sa pagsubo. Sabay abot ng plato ng ribs kay Asher. Oh Asher, kainin mo to. Bumilis ang tibok ng puso ni Asher sa biglaang pag-aasikaso sa kanya. Mumiti siya at nagpasalamat. Habang tinititigan ang maamo at parang tutang mukha ng binata, hindi maubos maisip ni Arya kung paano nagawang syaktan ng orihinal na kontrabida ang tulad niya. Biglang humagalpak ng tawa si Leo habang nakadukdok sa laptop. Boss, successful! Trending na naman yung plastic na Aries na yon. Biglang tumahimik ang paligid. Kalmado lang nang umiti si Arya. Tumingala si Leo at napansin din siya sa wakas. Uy, ako nga pala si Leo. Anong pangalan mo, Miss Beautiful? Arya, hindi makapaniwala si Leo. Kapangalan pa ng magandang babaeng ito yung nakakabwisit na Aries. Pero diretsahan siyang sinabihan ni Arya na siya mismo ang fake Lauren Aries na trending ngayon. Ang taong kakatawag lang niyang plastic. Gusto nang lamunin ng lupa si Leo sa sobrang hiya. Tumingin siya kay Evelyn para humingi ng saklolo. Pero tumango lang ang kapatid niya. Tama siya. Siya si Arya, ang kapatid ko. Halos mamatay sa kilig si Arya nang tawagin siyang kapatid ng final boss. Mukhang hindi naman pala ganun kasama ang ate niya. Samantala, naging estatwa naman si Leo. Teka, di ba dapat nagpapatayan sila sa isang madramang agawan ng pamilya? Bakit parang best friends ang boss niya at ang babaeng ito? Nataranta si Leo, humingi ng tawad, at nagmadaling buksan ang laptop para burahin ang trending topic. Pero huli na ang lahat. Nahack na ang computer niya ni Quest. Isang side character lang dapat sa nobela, pero rank 3 sa listahan ng mga hackers. Nagtaka si Arya. Bakit inatake ni Quest si Leo? Nanginginig na kinuha ni Leo ang cellphone niya. Huwag kayong mag-alala, boss. Gamit ang phone ko, tatanggalin ko sa trending list ang kapatid natin. Pero pagbukas niya, wala na ang topic. Nalilitong tumingin siya kay Evelyn. Ang rank 1 hacker kaya ang may gawa nito. Isang saglit lang, nahack na rin ang cellphone niya. Sa sobrang inis, nagdabog siya at isinumpang magiging mortal na kaaway niya si Quest. Dahil tapos na ang gulo, binalingan ulit ni Arya si Asher. Itigil mo muna yung kaka-cellphone at tamihan mo ang kain. Salamat Arya, sagot nito sabay taob ng phone sa mesa. Pagkatapos man ng halian, nauna nang umalis sina Arya at Asher. Doon lang nakapagsalita si Leo. Ibang-ibang ugali ng Aryang yun, kumpara sa nakasulat sa file niya. Hindi sumagot si Evelyn. Pinaikot-ikot lang ang laman ng wine glass niya. Kamusta naman ang progress doon? Biglang sumeryoso ang mukha ni Leo. Malabo silang may mahanap sa ngayon, mga tanga eh. Nandito siya sa Sterling City. Kalmadong sabi ni Evelyn. Nandito na ang mga tauhan ng pamilya Xiao mula sa Kapitolyo. Ngumiti siya ng makahulugan. Sigurado siyang wala silang mapapala. Habang naglalakad naman sa kalsada sina Arya at Asher, pinamaan ng sikat ng araw ang mga bakas ng injection sa likod ng kamay ni Asher. Bata pa lang, ginawa na siyang buhay na blood bag ng pamilya Laurel at dumanas ng impyernong trato. Hindi napigilan ni Arya na mag-usisa. Wala ka bang galit sa kanila? Tinitigan niya sa mata si Asher at ginamit ang kanyang hypnosis ability.
Biglang nawala ng emosyon ang mukha ni Asher. Umiling ito ng dahan-dahan. Hindi ako galit. Ang dugo ko ay para lang kay ate. Nagulat si Arya. Walang kasinungalingan sa ilalim ng hypnosis, kaya totoo ang sinabi niya. Ang isiping naniniwala si Asher na pag-aari ni Arya ang dugo niya ay nagpamulat sa kanya kung gaano kademonyo ang pamilya Laurel. Pero ang positive side, mukhang hindi pa siya nagiging ganap na kontrabida. May pag-asa pa to. Tinapik ni Arya ang noo ni Asher para magising sa katotohanan. Huy, may dumi ka sa isip, biro niya. Salamat Arya. Desidido siyang ilayo si Asher sa madilim na landas. Kaya binuhos niya ang lahat ng kabaitan. Parang love bombing lang ang peg. Hinila niya ito sa isang shopping spree. Si Asher, na sunod-sunuran sa likod, bit-bit ang bundok ng paper bags, ay mukhang kargador kaysa taong pinapatawad. Makalipas ang ilang oras, nasa elevator na sila pababa. Halos sakop na ni Asher ang elevator dahil sa dami ng bit-bit niya. Para siyang naglalakad na display rack. Tumikim si Arya, medyo nahihiya, at inabot ang kamay. Akin na yang sa kaliwa mo. Kaya ko naman eh. Ako na. Nang dumagsa ang mga tao sa loob, kusa nang hinarang ni Asher ang katawan niya para hindi maipit si Arya. Protektor ang datingan. Napatingala si Arya si gwapong mukha ni Asher na sobrang lapit. Ayan na, nagwawala na ang puso niya sa kaba. Isang ale sa tapat nila ang ngumiti ng makahulugan. Imalala ang naging hindi pagkakaintindihan. Bubuka na sana ang bibig ni Arya para magpaliwanag. Pero sakto namang bumukas ang pinto ng elevator at nag-alisan na ang mga tao. Agad nang iniba ang ihip ng usapan. Nga pala Asher, okay ba sa'yo yung mga napamili natin kanina? Pwede naman tayong bumalik kapag gusto mo. Basta galing sa'yo, gusto ko. Sagot nito. Ang ngiti niya parang init ng araw sa umaga. At ang boses ay sadyang nakakagaan ng loob. Napilitan si Arya na umiwas ng tingin. Kung hindi lang dahil sa hypnotismong ginamit niya para siguraduhing maamong tupa si Asher, isipin niyang sinasadya siyang akitin ng lalaki. Tuluyan nang bumagsak ang dilim. Pagkatapak pa lang ni Arya sa bahay, sinalubong na siya ng sigawan. Sumilip siya sa awang ng pinto at naabutan sina Evelyn at ang kanyang ina na nagkakainitan. Wala ka na bang hiya? At ngayon ka lang umuwi? Ganyan ba ang asal ng isang disenteng babae? Mapait na tumawa si Evelyn. Anong magagawa ko? May ina nga akong nagluwal sa akin. Pero wala naman akong inang nagpalaki at gumabay. Sumabog sa galit si Celine. Dinampot ang tasa at ibinato kay Evelyn. Walang utang na loob. Sinisisi mo ba ako? Ma, teka lang. Nandito na ako. Kumaripas ng takbo si Arya para awatin siya. Pero huli na ang lahat. Basag ang tasa nang humampas ito sa balikat ni Evelyn. Nang makita niyang hawak ni Evelyn ang braso nito, habang nagkalat ang porselana sa sahig, nanlumo si Arya. Tapos na. Lahat ng simpatyang pinaghirapan niya ngayong araw, naglahong parang bula. Sinulyapan ni Evelyn si Arya at numisi ng nakakaloko. Mrs. Lauron, bakit hindi mo ulitin yung sinabi mo kanina sa perpekto mong anak na si Arya? Hinding-hindi magsalita ng masama si Celine kay Arya. Sa halip, inamba nito ang kamay para sampalin si Evelyn. Bago pa tumama ang palad, mabilis na humarang si Arya at pinigilan ang braso ng ina para iwasan ang gulong lalo. Medyo kumalma na si Celine sa pambobola, pero halatang kumukulo pa rin ang dugo niya. Kita mo naman, masunurin niyang si Arya, hindi tulad ng isang walang utang na loob dyan. Mabilis na sumabat si Arya para ilihis ang usapan kay Scarlett. Ma, na-check niyo na ba yung skincare na bigay ni Scarlett? Ay nako, dadad ng lead yon. Delikado, nakakamatay pag tumagal. Sa pool, nalipat agad ang init ng ulo ni Celine nang marinig ang pangalan ni Scarlett. Pasimpleng tumalikod si Evelyn at tumakas. Kinindata ni Arya si Asher para sumibat na rin. Pero binigyan lang siya ng lalaki ng isang nakakakilabot, ngunit makahulugang ngiti. Tiniis ni Arya ang dinner kasama si Celine hanggang kumalma ito. Pagbaba niya, naabutan niya nakatambay si Evelyn sa may pinto ng kwarto niya. Blanko ang mukha ni Evelyn. Pero ramdam ni Arya
na kailangan niyang mag-damage control dahil sa pagwawala ng nanay nila kanina. Hihingi sana siya ng tawad para kay Celine, pero pinutol agad siya ni Evelyn. Parang may nakalimutan ka ata ngayong gabi. Napakunot noo si Arya. Pinakita ni Evelyn ang phone niya. Naka-flash ang QR code sa screen. Bill galing sa Jade Pavilion. Cash or scan? Halos di makapaniwala si Arya sa nakikita. Isipin mo yon, isang bilyonaryo. Gigipitin siya ng ganito dahil lang sa dinner bill na $20,000. Pero noong akmang i-scan na niya ang code, napansin niyang friend request pala yon. Kung gusto mo akong i-add sa socials, sabihin mo lang. Tuwang-tuwang hirit ni Arya, sabay hakbang para yumakap. Umatras agad si Evelyn, malamig ang tingin. Ulol, magbayad ka na. Pagkatapos mag-transfer, in-add ni Arya si Evelyn sa group chat na Our Beloved Family. Wala pang isang segundo, binaha na agad ng masasakit na chat ang usapan. Yung kapatid niyang si Peter, nagbanta pang uupakan si Evelyn pag-uwi nito. Tiningnan lang ni Evelyn ang mga message na para nandidire, sabay leave sa group. Kumibot ang mata ni Arya sa inis. Napakaisip bata talaga. Papatayin mo ba ako sa stress? Bigla niyang naalala, may secret identity pala si Evelyn. Siya yung legendary esports champion na sobrang iniidolo ni Peter. Mukhang makakatikim ng matinding karma ang tanga niyang kapatid. Sakto namang nag-notify ang phone niya. Nagpadala ang daddy niya, si Mr. Loron, ng $200,000. Lumiwanag ang mukha ni Arya. Thanks pa. Sinundan ito ng ama ng isang voice message. Arya, pasensya na sa gulo tungkol sa engagement na yan. Hayaan na lang natin humupa ang chismis online. Tungkol naman sa walang hiyang Scarlett na yan, ako na mismo ang bahala sa kanya pagbalik ko. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Arya. Medyo kaduda-duda man ang moral ng bago niyang mga magulang. Mas inispoil pa siya ng mga ito kaysa sa tunay nilang anak. Naalala niya sa nobela, nawasak ang pamilya Lauron sa huli. Na-bankrupt ang kumpanya ni Mr. Lauron. At matapos mawala ng anak na lalaki, babae, at asawa, nawala ito sa sarili at tumalon mula sa tuktok ng Lauron Corporation Building. Noong binabasa pa lang niya to dati, pakiramdam niya deserve ng mga kontrabida ang nangyari. Ngayong siya na mismo ang nasa sitwasyon, tila napawi ang mga ngiti niya. Kailangang kumilos ni Arya at tapusin sila para hindi matulad sa malagim na katapusan. Nag-send siya ng voice message, boses Angel ang datingan. Daddy, wag mo na po isipin yung engagement. Asal mukhang pera ang pamilya ni Derek at wala naman talaga akong gusto sa kanya. Sapul ang target sa mga sinabi niya. Alam ni Ginoong Laurent na tuso sa negosyo ang tatay ni Derek, kaya tinawagan niya ito agad-agad. Hindi pa nakakahello ang nasa kabilang linya, binanatan na agad ni Ginoong Laurent. Cancel na ang kasal. Masyado kayong ambisyoso para sa posisyon niyo. Solved na ang problema sa mga Vance. Bilib si Arya. Iba rin pala dumiskarte ang bago niyang ama. Kampante siyang ganito rin. Kaganda ang bagsak ni Scarlett. Nang tumunog ang doorbell sa mansyon ng mga Ruan, excited na nagbukas ng pinto si Scarlett. Pagkakita sa buong angkan ng Laurent, nagmaang-maangan ang hitad. Nadalaw po ba kayo para kay Lolo? Humakbang palapit si Arya. Ikaw ang pakay namin. Kinabahan ng malala si Scarlett. Nabuking na kaya ang tungkol sa skincare? Pagpasok sa sala, padabog na ibinagsap ni Ginoong Laurent sa mesa ang lab report na nagpapatunay ng lead contamination. Namutla ang mga Ruan, lalo na si Scarlett na hindi maitago ang kaba. Agad dumepensa ang nanay niyang si Vera. Minsan talaga, tanga-tanga yang anak ko. Malamang, nagkamali lang siya ng abot ng sample kay Arya. Pero hindi pinalampas ni Arya ang palusot. So may lason ang bagong sample nyo? O baka naman lahat ng tinda nyo kontaminado? Natahimik ang mga magulang ni Scarlett sa banat na yon. Alam ni Ginoong Ruan na kailangan nilang bumawi. Kaya humingi siya ng pasyensya kay Ginoong Laurent para sa ginawa ng anak. Pero hindi uubra yon kay Celine. Gusto niya, mag-public apology si Scarlett sa social media. Nagmakaawa si Vera dahil masisira ang showbiz career ng anak niya. Nang makita ni Celine na kinakampihan pa nila ang salarin,
Tinapon na niya ang respeto. Alam ba ni Daddy na palpak ang mga produkto ng kumpanya nyo? Alam ba ng mga investors? Halos himatayin si Scarlett sa takot. Bago pa siya makakibo, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingin niya mula sa tatay niya. Walang hiya ka! Hindi ko akalaing ganyan kasama ang ugali mo. Tuturuan kita ng leksyon na yon. Relax lang si Arya habang nagpapapak ng popcorn. Enjoy sa palabas. Muntik nang matumba si Scarlett sa lakas ng sampal, habang awang-awa naman si Vera. Binalingan niya si Arya at nagmakaawa. Parang awa mo na, palampasin na natin to. Bingi-bingihan si Celine. Desidido siyang pagbayarin si Scarlett sa pagpapakalat ng tsismis na fake heiress online. Dahil gipit na, nagdenay ang bruha. Tita, ano pong sinasabi niyo? Wala akong alam dyan. Biglang may nagsalita mula sa hagdanan. Boses na puno ng autoridad. Tama na yan. Kung may kasalanan si Scarlett, mananagot siya. Nag-alala si Celine na baka madamay ang posisyon niya sa kumpanya dahil sa iskandalo. Kaya lumapit siya agad. Dad, bakit bumaba pa kayo? Umupo si Lolo Ruan. Seryoso ang muka at handang ipagtanggol ang tunay na apo. Si Evelyn ang kadugo ko at inangkin ni Arya ang buhay niya ng maraming taon. Hindi ba dapat itamanan natin ang lahat? Nagulat si Celine. Dad, ang lupit niyo naman! Reklamo niya. Bata pa si Arya at may sakit siya sa puso. Paano siya mabubuhay kung palalayasin niyo? Ramdam ni Lolo Ruan na hindi tanggap si Evelyn sa pamamahay ng mga Loren. Binalingan niya ang dalaga. Evelyn, kung may kailangan ka, lumapit ka lang sa akin. Sagot ka ni Lolo. Tinitigan ni Evelyn ang matanda at dahan-dahang tumango. Salamat po, Lolo. Hupana sana ang tensyon at balak ni Arya na pagbatiin ang nanay niya at si Evelyn nang may marinig siyang mahinang si Chloe Ruan, ang pangalawang anak. Napabuntong hininga si Arya. Kilala niya ang karakter na to sa nobela. Siya yung kawawang nilalang na siniraan at binuli online ni na Scarlett at ng orihinal na Arya. Nadepresya ng malala at nagpakamatay. Ngayong nandito na si Arya, responsibilidad niyang linisin ang kalat ng dating may-ari ng katawan niya. Ibig sabihin, kailangan niyang gamutin ang depression ni Chloe. Lumapit si Arya sa kanya, kumuha ng tasa at humigop ng tsa. Ginaya niya ang boses ng kontrabida. Matamis, pero nang uuyam. Nakakainggit ka naman, Chloe. Tinuruan ka pa ni Lolo magtimpla ng tsa. Pero bakit parang lasang dahon lang na binuhusan ng tubig? Tumingala si Chloe. Nanlilisik ang mga mata. Yang talent mo sa pagpapa-victim, pang FAMAS Award. Sarkastiko niyang sagot. Hindi pwedeng manahimik lang si Lolo Ruan ngayong minamaliit ang apo niya. Gusto niyang subukan kung may ibubuga ba ang babaeng to para magsalita ng ganyan. Kumurap-kurap naman si Arya na parang inosente. Lolo, pag mas masarap ang timpla ko kay Chloe, may prize ako ha? Napabuntong hininga ang matanda. Wala siyang kawala. Pumayag siya. Kapag nanalo si Arya, sa kanya na ang paborito niyang Zisha Clay tea set. Deal, masiglang sabi ni Arya. Binalingan niya si Evelyn. Ate, pusta ka rin? Pagtalo ako, tutugtugan kita ng piano. Araw-araw yon. Nakuha noon ang atensyon ni Evelyn. At kapag nanalo ka ate, kumislap ang mga mata ni Arya. Mapupunta sa iyo ang VIP member card sa Jade Pavilion. Walang kaabog-abog na pumayag si Evelyn. Deal! Matapos ang pustahan, sinimulan na ni Arya ang tea ceremony. Parang sumasayay ang mga kamay niya sa sobrang pino at ganda ng galaw. Habang pinapanood siya ni Chloe sa pagtitimpla, naramdaman nito ang isang kakaibang katahimikan. Yung tipong payapa ang utak niya. Bagay na matagal na niyang hindi nararanasan. Binalot ng mabangong usok mula sa tsa ang dalaga. Nagsalita siya. Ang boses ay malambing at halos pabulong na. Alam mo ba, naging pulutan din ako ng mga bashers noong isang araw. Sobrang lala ng mga nabasa ko sa DM at comment section ko. Puro pang lalait. Pero nung binitawan ko ang phone ko, tumugtog pa rin ako ng piano. Tinuloy ko lang ang buhay ko at ginawa ang dapat gawin. Nung lumabas ang katotohanan, parang bulang naglaho ang galit nila. Minsan,
May mga bagay na nangyayari sa atin na parang bigla ang sakit. Pero hindi mo yon kasalanan. Tama ba ako, Chloe? Napatingin sa kanya si Chloe at hindi na mamalayang tumango ito bilang pagsang-ayon. Handa na ang tsaa. Subukan mo. Iniabot ni Arya ang unang tasa kay Chloe. Tagumpay ang ginawa niyang mental suggestion. Natuwahan si Chloe, tinanggap ang mainit na tasa habang malalim na nakatitig kay Arya. Doon niya lang napagtanto. Sinusubukan siyang tulungan nito. Pero sa totoo lang, sobrang kakaiba ng kinikilos niya. Mapapaisip ka talaga kung nauntog ba ang ulo niya sa pader o ano. Habang ninanamnam ang banggo, walang preno si Lolo Ruan sa pagsabing, tihamak na mas masarap ang timpla ni Arya kaysa kay Chloe. Agad namang lumapit si Arya nang nakang-isi. Salamat po sa napanalunan kong Zia Clay tea set, Lolo. Nakaramdam ng guilt si Chloe dahil alam niyang paboritong koleksyon yon ng lolo niya. Napansin ito ni Arya kaya lumapit siya at bumulong. Huwag ka nang malungkot, insan. Hindi ka naman sinisisi ni Lolo. Sisihin mo na lang ako dahil sobrang galing ko. Halos lumuwa ang mata ni Lolo Ruan sa narinig. Lumayas ka! Alis sa harapan ko! Na magpang-abot sila ulit, yumuko ng malalim si Arya kay Chloe para humingi ng taos-pusong paumanhin. Ang unang nasabi na lang ni Chloe ay, nakaldroga ka ba? Hindi na niya ito pinalaki. Pero malamig din sinabi na hinding-hindi niya ito mapapatawad. Pwera na lang kung ibibigay mo sa akin ang Zia Clay tea set na yon. Umarte naman si Arya na parang pinag-iisipan niya ito ng mabuti. Sige, ibibigay ko sa iyo ang tea set, insan. Pero may isa kang dapat gawin para sa akin. Alam niyang sa taong may matinding depresyon, hindi sapat ang simpleng pangaral. Kaya inalok niya si Chloe na sumali sa isang reality show kasama niya. Hindi naintindihan ni Chloe ang motibo niya. Kaya nanatili lang itong nakatitig ng malamig. Napilitang gumamit ng reverse psychology si Arya. Bakit, insan? Natatakot ka ba? Effective. Agad pumayag si Chloe. Sa kaibuturan ng puso niya, gusto niyang pagbayarin si Scarlett at ang manloloko niyang ex-boyfriend. Sinigurado ni Arya na siya na ang bahala sa lahat ng preparasyon para sa show. Pagkatapos noon, parang batang bumuntot si Arya kay Evelyn. Sinisingil ang premyong napanalunan niya para sa pamilya. Sinundan lang siya ng tingin ni Lolo Ruan nang may kakaibang ngiti. Ibang klase talaga ang batang yon. Gabi na at bumubuhos ang ulan na makabalik sila sa Lauron Villa. Sa wakas, hawak na ni Arya ang VIP card ng Jade Pavilion. Kumikislap ang mga mata niya sa tuwa. Lumapit siya kay Evelyn. Ate, thank you talaga ha. Pero inirapan lang siya ni Evelyn na may halong pagmamataas. Ayusin mo nga yung mukha mo o babawiin ko yan. Alam ni Arya kung kailan titigil. Sige, bababa na ako. Magpahinga ka na rin, ate. Mula sa kotse, pinanood sila ni Evelyn sabay sabing, samantala, dahil sa sobrang pressure, nag-post ng public apology si Scarlett. Pero dahil tuso, pinost niya ito kung kailan malalim na ang gabi at kakaunti na lang ang gising. Ang plano niya, burahin agad yon kapag pinatawad na siya ni Arya. Pero kabaligtaran ang nangyari. Dinumog siya ng tanong at batikos ng mga netizen. Sa inis niya, nag-screenshot siya bilang ebidensya at agad binura ang post. Kinabukasan, masayang tinanong ni Celine si Arya kung nakita nito ang deleted apology ni Scarlett. Ibinalita rin niya na naglabas na ng statement ang Ruan Corporation na wala silang kinalaman kay Scarlett. Imposibleng hindi yon mapansin ni Arya. Ang mga uto-utong fans naman ni Scarlett, dinagsa ang social media niya para pilitin siyang mag-sorry. Habang nagtataka si Arya kung ano yon, biglang nag-announce ang official account ng Zenith Entertainment. Terminate na ang kontrata ni Scarlett. At sa parehong post, kinumpirma nilang si Arya ang nag-iisang prinsesa ng pamilya Lauron. Nang malaman niyang gawa ito ng mga magulang niya, naluha si Arya. Siguro ganito ang pakiramdam ng may nagmamahal sa'yo. Nangako siya sa sarili na poprotektahan ang pamilyang ito at hindi hahayaang mangyari ang trahedya sa nobela. Kaya naman nag-post siya ng 3 simpleng salita. Hindi ako magpapatawad.
Samantala, pinapanood ni Scarlett ang pagbagsak ng stock ng Ruan Company dahil sa katangahan niya. Galit na galit ang tatay niya. Nanggigigil naman si Scarlett at bumulong. Gusto mo na marumihang laro ha? Wes, pagbibigyan kita. Kinuha niya ang cellphone at tumawag sa isang kakilala habang bumubuo ng panibagong maitim na plano. Ano to? Bagong drama na naman? Mrs. Davies, may appointment po ako kay Miss Caroline. Masyado naman yatang garapal kung sisingit ka na lang basta. Taas noong winagayway ni Mrs. Davies ang membership card niya. Oh, Celine dear, wag mo namang isisi sa akin kung wala kang access sa Jade Pavilion. Alangan namang paghintayin ko ang VIP guest ko, di ba? Agad na sumingit si Arya para saklolohan ang mami niya. Mami, naiwan niyo po yata yung card niyo. Isang mapang asar na ngiti lang ang isinagot ni Mrs. Davis. Hija, hindi uubra yang kung ano-anong card lang para makapasok dito. Titigan mong maigi to. Ito ang tunay na membership card. Muli niyang ipinamuka ang card sa kanila. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Arya. Pinagtitripan ba ako ng final boss? Pero saktong pagkaisip niya nun, nakapila na ang manager at buong staff para batiin si Arya. Nag-hysterical si Mrs. Davis. Pilit na sinasabing peke ang card ni Arya. Pero parang sinampal siya ng katotohanan sa sumunod na sinabi ng manager. Ang card po ni Miss Arya ay ang pinakamataas na VIP tier. Eksklusibo lang sa mga pinakamahalagang panauhin namin. Biglang nagbago ang ihip ng hangin at naging matamis ang boses ng matrona. Celine Mare, kung gipit ka sa pera, alam mo namang pwede kang lumapit sa akin anytime. Hindi na nakatiis si Arya at humakbang pauna. Mami, okay lang po kayo? Samahan na namin kayo ni Asher. Napatingin si Celine sa kanilang dalawa, halatang nagdududa. Dati rati kulang na lang isumpa ni Arya si Asher. At saan naman siya nakakuha ng ganoon kabonggang card? Pero isinantabi muna niya ang mga tanong. Kailangan niyang makuha ang loob ni Miss Caroline. Bunganda niyang ineskortan ang mga bisita papasok sa high-class private room. Napangahan na lang si Arya. Ibang level ang luho dito. Inabot ng waiter ang menu at sinabing unli order sila ng kahit ano. Walang bayad. Lalo tuloy humanga si Arya sa kapatid niya. Iba talaga ang power ng final boss. Para magpasikat, nag-English si Celine ng dire-diretso at inalok si Miss Caroline na pumili ng pagkain. Pero dahil dayuhan si Miss Caroline, blanko lang siyang nakatitig sa menu. Magalang siyang humini ng rekomendasyon na ikinataranta naman ni Celine. Asawa niya kasi palagi ang taga-order dati. Halatang hirap ang mami niya, kaya tumayo na si Arya. Nagpakilala siya gamit ang napakalinaw na French at itinuro ang mga signature dishes ng Jade Pavilion. Manghang-mangha si Miss Caroline sa perfect accent niya. Numiti lang si Arya at sinabing sana magustuhan niya ang pagkain. Tulala si Celine sa galing ng anak. Pero palusot ni Arya, libangan lang daw iyon. Pero si Asher, na kanina patahimik na nagmamasid, mukhang hindi kumbinsido. Habang kumakain, diniretso na ni Celine ang pakay niya. Sobrang hinahangaan ko po ang Angel Series jewelry collection ninyo. Umaasa po sana ako na mabibigyan ng karangalan ang Glimmer Jewels na magpagawa ng kahit isang piyesa mula sa inyo. Walang kaabog-abog na tumanggi si Miss Caroline. Hindi pa tapos ang Angel Series. Nandito ako sa bansang to para maghanap ng inspirasyon. Alam ni Arya ang background ng designer na ito. Langit ang presyo ng bawat likha niya. Nasa bingit na ng pagkalugi ang kumpanya ng mami niya dahil sa panggigipit ni Mrs. Davies. Sa orihinal na nobela, napilitan si Celine na gumamit ng dirty money para isalba ang kumpanya kaya siya nakulong. Kailangang kumilos ni Arya para hindi mapahamak ang mami niya. Mapilit pa rin si Celine, pero sablay ang diskarte. Nag-alok siya ng doble, hindi, triple, na bayad para lang sa isang design. Na-offend si Miss Caroline. Para sa kanya, binabastos ni Celine ang sining at pagkatao niya bilang artist. Kitang-kita ni Arya na palubog na ng palubog ang mami niya. Kaya huminga siya ng malalim at sumingit. Mami, ako na po ang bahala. Miss Caroline, kaya ko pong ibigay ang inspirasyong hinahanap niyo para sa Angel Series. Pagkarinig nito,
Biglang lumambot ang ekspresyon ng designer. Nangako siya na kung talagang mai-inspire siya ni Arya, hindi lang isang piraso ang ide-design niya para sa kanila, kundi ibibigay niya ang karapatan sa buong Angel series. Malaking collection yon. Kapag nakuha yon ng kumpanya nila, siguradong taob si Mrs. Davis. Pero habang nagpapantasya si Arya, nagsalita si Miss Caroline. Maging realistiko ka naman, Iya. Hindi biro ang paghahanap ng inspirasyon. Pero handa si Arya. Binuksan niya ang gallery ng phone niya at inabot ito sa designer. Sinulyapan ito ni Miss Caroline at nanlaki ang mga mata niya. Oh my God! Ang pagiging anghel ay hindi lang tungkol sa pagiging inosente. Simbolo sila ng liwanag. Ibig sabihin, kailangan nilang magningning kahit sa gitna ng dilim. Tumango si Arya bilang pagsang-ayon. Puro tungkol sa kadalisayan ang 9 pieces niyo noon. Kaya siguro ngayon, hindi pa siya tapos magsalita nang ma-realize niyang selfie niya pala ang nasa screen. Nagpanik siya at humingi ng tawad. Sinabing maling picture ang napindot niya. Pero iba ang dating nito kay Miss Caroline. Kumbinsido siyang iyon na ang inspirasyong hinahanap niya. Gayunpaman, hinalungkat pa rin ni Arya ang orihinal na litratong balak niyang ipakita. Si Evelyn, na may cold at rebel vibes. Nang makita yon, lalong na-excite si Miss Caroline. Nabuo agad sa isip niya ang Fallen Angel theme. Mabilis niyang kinuha ang number ni Arya at pinasend ang 2 litrato. Naiwang tulala si Celine. Ito ba talaga ang mataray at weird na designer na nababalitaan niya? Hindi pa siya nakaka-move on nang utusan siya ni Miss Caroline na ihanda na ang bayad, sabay labas ng kwarto. Ganon-ganon lang. Tapos na ang problema. Parang lumulutang sa panaginip si Celine. Tinanong niya si Arya kung totoo bang nakuha nila ang Angel series dahil lang sa 2 litrato. Opo, totoo yon, sagot ni Arya, na may kasamang matamis ng iti. Masayang nagbubunyi ang mag-ina. Nang biglang umeksena si Mrs. Davis, handang-handa nang ipahiya si Celine dahil sa maling akala na ginalit nito si Miss Caroline. Pero hindi basta-basta nagpatalo si Celine. Taas niyang ibinalita na pumayag si Miss Caroline na makipagsosyo sa Glimmer Jewels. Humagalpak lang ng tawa si Mrs. Davis at ang kumare niya. Iniisip na nag-iilusyon na lang ang babaeng desperada. Sinabihan pa siyang bumalik na lang sa pagiging may bahay dahil babagsak din naman ang kumpanya niya. Ramdam ang bigat ng tensyon, kaya hindi nakatiis si Arya at hinarang ang ina. Mrs. Davis, gusto niyo bang makipagpustahan sa nanay ko? Mayabang na sumagot ang matanda. Aba, bakit hindi? Anong ipupusta mo? Tanong ni Celine. Walang gatol na sumagot si Arya. Ang Glimmer Jewels, kapag nabigo siya sa design, sa inyo na ang kumpanya. Pero kapag nanalo siya, ibabalik niyo ang mga designer na inagaw niyo, kasama ang 5 sa pinakamagagaling ninyong tauhan. Dahil tingin ni Mrs. Davis ay biro lang ang lahat at hindi seryoso ang hamon. Agad siyang pumayag at umalis. Nagpaalam si Celine na pupunta sa opisina para sa kontrata, habang pinauwi naman ni Arya si Asher at ang kapatid nito. Doon lang napansin ni Arya ang mukhang basang sisiw sa likuran niya. Hala, nakalimutan ko pala ang human blood bank ko. Agad niyang nilapitan ang kawawang binata at tinanong kung busog na ba ito. Medyo huli na para magtanong, pero bumulong na lang si Asher ng, "Okay lang ako." Pagka-uwi, bagsak agad si Arya sa sofa. Pagod sa dinner at sa dami ng ganap. Bigla siyang may naramdamang matigas na bagay na nakadikit sa sentido niya. Sino yan? Bulong niya sa takot. May pamilyar na boses mula sa itaas. Binenta mo ba ako? Sa sobrang takot, muntik nang makalimutan ni Arya na isang henyo sa paggawa ng armas ang kapatid niya. Litrato mo lang naman ang binenta ko. Nauutan na sagot ni Arya. Walang alinlangan na kinalabit ni Evelyn ang gatilyo. Muntik nang maihi sa takot si Arya. Pero imbes na bala, maliit na apoy ang lumabas sa dulo. Lighter lang pala. Diyos ko, aatakihin ako sa puso. Grabe naman ang trip na yan, ate. Muntik na akong mamatay sa kaba. Kampanteng hinipan ni Evelyn ang apoy. Nagpiano ka na ba ngayon? Napatalon si Arya at nagmadaling tumayo. Magpa-practice na po. Maya-maya pa, pumailan lang ang malamyos na musika ni Claire de Lune.
Talagang pinili ito ni Arya para sa kanyang ate. Alam niyang may malalang insomnia si Evelyn at nakaka-relax ang tugtuging iyon. Naawa siya sa kalagayan nito. Ang bata pa niya para danasin ang ganong hirap. Hindi niya mapigilang titigan ito, kaya napindot niya ang 3 baling nota. Biglang ang lamig ang boses ni Evelyn. Ba't ganyan ka makatingin? Mumiti lang ng matamis si Arya. Ang ganda mo kasi, ate. Namula ang pisingin ni Evelyn sa narinig. Agad siyang tumikhim para itago ang hiya. Kasama mo na naman ba si Asher kanina? Oo, bakit? Inosenteng tango ni Arya. Layuan mo siya. Malamig na utos ni Evelyn bago tinalikuran ng kapatid. Bumaba siya at tinalampag ang pinto ng kwarto ni Asher. Pagkabukas nito, nang iinis na tumingin si Evelyn. Narinig mo yon? Tinugtugan niya ako ng piano. Dumilim ang mukha ni Asher. Pero di siya nagpatalo. Ninuso niya ang tambak ng paper bag sa kwarto. Kita mo yan? Binili niya lahat yan para sa akin. Halos sumabog ang hangin sa tindi ng tensyon sa pagitan nila. Isang tahimik na digmaan ng isip. Samantala, walang kaalam-alam si Arya at biglang napabahing. Hala, may pinag-uusapan ba ako? Isip niya. Habang naghahapunan, kinuwento ni Celine kay Mr. Leron ang tagumpay nila at tinawag na Angel si Arya. Lihim na naasar si Arya kahit anong paliwanag niya na si Evelyn ang may gawa noon. Tila bingi ang bias ng nanay pagdating sa katotohanan. Napagtanto ni Arya na mukhang matagal at mahabang proseso pa bago maayos ang relasyon ng mag-inang ito. Mautak niyang iniba ang usapan at hiningi sa ama ang 2 slot para sa reality show na Heart to Heart. Ipinaliwanag niyang para sa kanila, yon ang pinsan niyang si Chloe. Nag-alala ang ama dahil sira na ang pangalan ni Chloe sa showbiz. Hindi masabi ni Arya na para gamutin ang depresyon ni Chloe ang pakay niya. Kaya nagmakaawa na lang siya. Gustong-gusto ko po talagang sumali. Tsaka kapag may nangyari, nandyan naman kayo para saluhin ako, di ba daddy? Epektive ang paglalambing niya at bumigay ang ama. Pero may isang bagay na ipinagtaka nito. Ang perang inilaan niya para patigilin ang mga tsismis tungkol kay Arya ay misteryosong naibalik. Alam na agad ni Arya. Tumingin siya kay Evelyn. Sigurado siyang inutusan nito si Leo na isoli ang pera. Makalipas ang 2 araw, inilabas na ang official guest list ng Heart to Heart at nagwala na naman ang mga netizen. Bagsak ang balikat ni Chloe habang binabasa ang mga basher. Kumatok ang lolo niya. Nag-aalalang baka dinamdam na naman ng apo ang mga hate comments. Sakto namang ibinalita ng mayordomo na dumating si Arya. Nakakita ng pagkakataon si Lolo Ruan para ibuntong ang sisi. Pero biglang may naisip siya. Gawin mo to. Utos niya sa mayordomo. Pakawalan niyo ang Tibetan Mastiff sa harden. Kahit alam niyang takot sa aso ang apo niya, binalak pa rin ng matanda na pakawalan ang pinakamabangis nilang alaga para takutin ito. Binabanatan na naman si Chloe online at kumukulo ang dugo ng lolo niya. Paglitaw pa lang ng pasaway na si Arya sa may pinto, buo na ang loob ng lalaki na turuan ito ng leksyon. Pero paghakbang ni Arya, may puting anino na humagibis palampas sa kanya. Kasunod ang isang matinis na tili. Sa itaas, nataranta si Lolo Ruan. Ano nangyayari? Hindi ba't nakatali naman dapat ang aso? Nagkukumahog silang bumaba lahat. Nang makita nilang nakadaga ng dambuhalang aso kay Arya, binulyawan ni Lolo Ruan ang mayordomo. Bakit walang nakabantay sa kanya? Pero sa sumunod na sandali, napanganga ang lahat. Ang Mastiff na kilalang mabangis ay hindi naman pala inaatake si Arya. Sa halip, umaarte itong parang isang higanteng tuta. Dinidilaan ang muka niya habang kumakawag ang buntot. Napasimangot ang matanda nang makitang ang kanyang paboritong asong tagapagbantay ay nagmistulang sipsip. Yun pala, nasa ilalim na ng kontrol ni Arya ang aso dahil sa hypnosis. Sinamantala niya ang pagkakataon para ipakita sa lolo niya na sadyang pinutol ang kadena ng hayop. Kinabahan ng matanda, kaya agad niyang inutusan ng mayordomo na imbestigahan ito. Nalaman nilang ang salarin ay ang bagong katulong. Na todo tanggi hanggang sa bantaan ni Lolo Ruan na tatawag siya ng pulis. Pagkalis ng katulong, tiningnan ni Lolo Ruan si Arya nang may halong pagsisisi. Anong ginagawa mo rito?
Dinampot naman ni Arya ang tsarera sa mesa. Siyempre, para makipagsaahan sa'yo. Naalala ng matanda kung paano siya naisahan ni Arya sa paborito niyang tea set noon. Kaya mabilis niya itong hinablot pabalik. Hindi na mangyayari ulit yon. Natawa na lang si Arya. Ang totoo niyan, nandito ako para kay Chloe. Mukhang nalito naman si Chloe. Ipinaliwanag ni Arya na nakaschedule silang lumabas sa programang Heart to Heart sa loob ng 2 araw. Nanlaki ang mga mata ni Chloe. Ano? Heart to Heart? Yung live reality show na may sikat na direktor? Alam niyang sikat na sikat ito sa buong mundo at napakahirap pakapasok doon. Pero naalya niya ang mga pambabash sa kanya online at nag-init ang ulo niya. Ganun mo ba ako kinasusuklaman? Kaya mong sirain ang pangalan ng show ng tatay mo. Makita lang akong durugin ulit ng mga netizens? Itinaas ni Arya ang kamay niya. Senyales na tingnan muna ang guest list. Nakasulat doon ang pangalan ni Scarlett at ng isang lalaking nagngangalang Caleb Jensen. Lalong nagnit-nit si Chloe. Nagbibiro ka ba, Arya? Talagang sinusubukan mo akong patayin. Napabuntong hininga si Arya at itinuro ulit ang papel. Tingnan mong mabuti. Sino pa ang nandun? Dumako ang tingin ni Chloe sa nakasulat na pianist genius Arya Lauron. Tila, iba ang naging intindi niya rito. Gets ko na. Gusto mo nasa front row ka para masaksihan ang kahihiyan ko, no? Ubos na ang pasensya ni Arya sa praning niyang pinsan, kaya hinila niya ito sa braso at kinaladkad palabas ng pinto. Tara na! Oras na para maganda sa malaking palabas. Maya-maya pa, hila-hila na ni Arya si Chloe papunta sa isang beauty salon. Kahina-hina lang tinitigan ni Chloe ang maliit at mukhang ordinaryong tindahan. Pero pinilit siyang ipasok ni Arya. Makalipas ang 1 oras, lumabas sila. Dada ng dada si Arya kung gaano kaganda ang lugar. Reklamo naman ni Chloe. Ayos naman, pero $5,000 para sa face mask? Hold up na yan. Sa isip-isip ni Arya.Ag-aari to ng big boss. Malamang maganda. Sa susunod, kailangan mo pang magpa-appointment ng 1 taon bago ka makapasok dito. Sakto namang may matinis na boses na tumawag. Aba, tingnan mo nga naman, mga mahal kong pinsan. Ang laking gulat ko na makita kayong namimili sa labas. Si Scarlett na nakakapit sa braso ng ex ni Chloe na si Caleb, ay lumapit sa kanila na puno ng parinig ang boses. Bagsak agad ang mood ni Chloe. Napiritang sumabat si Arya. Scarlett, mukhang ang dami mo yatang free time. Hindi ka ba pinapauwi ni Lolo? Nagmaang-maangan si Scarlett. Tiyampong tumunog ang cellphone niya. Ang lolo niya, pinapauwi siya agad-agad. Nagbago ang timpla ng mukha niya sa isang iglap. Binalingan niya si Arya. Anong ginawa mo? Numiti lang ng inosente si Arya. Lihim na natutuwa. Maling tao ang kinalaban mo. Sumabog sa galit si Scarlett at sinigawan si Arya. Manloloko, pagbabayaran mo to. Dumagdag pa ng pang-iinsulto si Caleb, ang walang hiyang ex. Nilaet si Chloe at tagmayabang na tama lang na si Scarlett ang pinili niya. Pagkatapos ay tumalikod na sila tumalis. Nadurog ang puso ni Chloe at napaupo na lang siya sa pinakamalapit na bangko. Nag-alala si Arya na baka lumala ang depresyon ni Chloe. Kaya dali-dali niya itong inalo. Ibubuhos na sana ni Chloe ang nasa loob niya. Sinabing nabulag siguro siya, kaya nagmahal siya ng gagong tulad ni Caleb. Lihim namang nakahinga ng maluwag si Arya. Masakit pag-usapan, pero kailangan to para makamove on siya. Sa ganda at talent mo, kahit 100 Caleb pa, hindi sila karapat-dapat sa'yo. Siguradong niloko ka lang niya. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Chloe. Niloko nga niya ako. Nagkakilala sila sa set ng isang pelikula. Sobrang pangit ng acting ni Chloe noon. At lagi siyang nagiging pabigat sa production. Dumating si Caleb na parang knight in shining armor. Pinalakas ang loob niya nung walang may pakialam sa kanya. Hulog na hulog siya kay Caleb. At palihim niyang ginamit ang mga koneksyon niya para bigyan ang lalaki ng sandamakmak na projects. Lalo tuloy sumikat si Caleb. Pero alam naman pala ng lalaki kung sino talaga si Chloe. Simula pa lang. At tilapitan lang siya para sa mga koneksyon. Nung naging sila na, niloko siya nito kasama si Scarlett. Pagkatapos magkwento,
Kumagulgul na naman si Chloe. Inabutan siya ni Arya ng tissue at sinabing laging may karma ang mga masasamang tao. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Chloe. Hinila siya ni Arya patayo. Sumama ka sa akin at makikita mo. Sabi niya na may matamis ng ngiti. Habang sumusunod si Chloe, naisip niya. Nagbago na si Arya. Hindi na siya ganon kasama. Pagbalik nila sa mansyon ng mga Ruan, nadatna nilang nagningit-ningit sa galit si Lolo Ruan at sinesermonan si Scarlett dahil sa pambubuli kay Chloe at paninira kay Arya. Magsasalita pa sana ang nanay ni Scarlett para depensahan ng anak. Pero hinarang agad siya ni Lolo Ruan dahil kitang-kita naman sa ebidensya ang katotohanan. Subukan mong bumuka ang bibig mo, banta niya. At pareho kayong kakalad ka rin, palabas ng pamamahay na to. Natahimik agad si Vera. Sumingit naman ang tatay ni Scarlett. Pilit na dinidiin na impostor si Arya. Pero parang hangin lang. Walang nakinig. Naawa si Chloe sa sitwasyon ni Arya at gusto sana niyang magsalita para pakalmahin ang lahat. Pero ninginitian lang siya nito. Huwag kang mag-alala. Wala lang to sa akin. Besides, malapit na silang singilin ng karma. Sakto namang pagkasabi niya nun. Biglang pumasok sina Celine at Mr. Lauron nang walang pasabi. Unang bumanat si Celine. Kuya, sinong tinatawag mong peke? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo at uulitin ko ulit na yon. Lauron si Arya. At mananatili siyang lauron, hindi tulad ng anak mong sa labas, si Scarlett. Ni kalingkingan, hindi siya maikukumpara kay Arya. Namutla ang tatay ni Scarlett at nagkukumahog na bumate. Pero dinaanan lang siya ni Celine. Dere-derecho itong lumapit kay Scarlett nang may nanlilisik na mga mata. Kung hindi kami dumating, anong plano niyo? Palalagpasin na naman ang ginawa ng babaeng to sa anak ko? Hahayaan niya na naman siyang makalusot? Sumabat si Mr. Lauron. Boses pa lang. Nakakatakot na. Sinigurado niyang kapag hindi naging maayos ang usapan ngayon, sa korte na sila makikita-kita. Ramdam ni Scarlett na delikado na siya. Kaya kumapit siya ng mahigpit sa braso ng tatay niya. Dad, anak mo ko. Hindi mo pwedeng hayaang mangyari to. Tulungan mo ko. Pero sa halip na kampihan, isang malutong na sampal ang sumalubong sa mukha niya. Wala ka bang natutunan sa huli mong kapalpakan? Magpasalamat ka't hindi napuruhan si Arya. Kung nagkataon, mabubulok ka sa kulungan. Pinuhos niya lahat ng inis niya sa anak niya. Sablay na nga ang plano ng tonta, nahuli pa. Ngayon, damay-damay na silang lahat sa gulo. Tiningnan niya ng makahulugan ng asawa niya para gawan ng paraan ang sitwasyon. Agad namang nag-gets ni Vera at pilit ng ngumiti. Alam naman ni Scarlett na nagkamali siya. Huwag kayong mag-alala, didisiplinahin namin siya. Binalingan ng tatay ni Scarlett si Arya. Suot ang maskara ng pagiging mabait. Arya, iha, papahingiin ko ng tawad si Scarlett ngayon din. Pagbigyan mo na sana siya ngayong beses lang. Pangako, mula ngayon, aalagaan ka na namin ng tama. Tipid ng gumiti si Arya. Tito, napakabait niyo talaga. Sige po, pinapatawad ko na siya. Halos malaglag ang panga ni Chloe sa narinig. Muntikan na siyang patayin, tapos sorry lang, okay na. Ganun-ganun na lang yon. Pero hindi pa tapos magsalita si Arya. Pinapatawad ko ang pinsan kong si Scarlett. Pero ikaw, Tito, hindi kita mapapatawad. Inayaan mo siyang lumaking baluktot ang ugali. Bilang ama, pagkukulang mo yun. Tumango si Celine bilang pagsang-ayon. Para sa kanya, hindi madadaan sa simpleng sorry ang lala ng ginawa nila. Hiwalayan mo ang babaeng yan, utos niya sa kapatid niya. At siguraduhin mong pareho silang mawawala sa Sterling City. Ayoko na silang makita kahit kailan. Matagal nang ginagamit ni Scarlett ang pangalan ng mga Ruan para maghari-harian. Ngayon, babalik siya sa kung ano talaga siya. Isang hamak na wala. Halos gumapang si Vera sa pagmamakaawa kay Arya. Ang tagal niyang pinaghirap ang makapasok sa pamilyang to at hindi siya papayag na mawala ang marangyanyang buhay ng ganun lang. Susubukan pa sana ang konsensyahin ng tatay ni Scarlett si Arya, pero kinuwelyuhan siya agad ni Celine. Mamili ka, palalayasin mo sila o silang tatlo ang makakasama mo sa selda. Naipit sa ultimatum, nagmakaawa ang tatay ni Scarlett sa sarili niyang ama.
para awatin ang gulo. Pero sa halip na tulong, isang malakas na sampal ang inabot niya kay Lolo Ruan. Halos makakita siya ng bituin sa lakas ng tama. Nagsisisi ang matanda na pinayagan niya pang makapasok ang kabit at anak sa labas sa pamamahay nila. Idineklara niyang kailangan nilang lumayas ngayong araw mismo kung gusto pa nilang mailigtas ang natitirang shares ng kumpanya. Walang nagawa ang tatay ni Scarlett, kundi pumayag sa divorce at palayasin ang mag-ina niya. Nanlamig si Vera nang makita kung gaano kabilis siyang itapon ng asawa niya. Iyak at pagmamakaawa ang ginawa ni Scarlett, pero sarado na ang desisyon. Wala nang makakapagbago ng kapalaran nila. Alam ni Arya na hindi basta-basta susuko si Scarlett. Pero sa ngayon, ninanamnam niya ang tamis ng paghihigante. Si Chloe naman, hindi pa rin mapakali at pinaalalahanan siyang mag-ingat. Pero nginisiyan lang siya ni Arya at nilapit ang mukha. Pinsan, aminin mo na kasi. Nag-aalala ka sa akin, no? Umirap lang si Chloe at tumangging sumagot. Nang matapos ang gulo, agad na pinalibutan ni Celine at Mr. Lauron si Arya para siguraduhing wala itong galos. Dahil feeling ni Mr. Lauron ay wala siyang masyadong naitulong, nag-transfer agad siya ng $500,000 kay Arya, pampalubag loob. Tuwang-tuwa si Arya sa atensyon at pagmamahal na natatanggap niya. Napansin din ni Chloe na unti-unting nagbabago si Arya. Mas nagiging maayos ito. Na-realize ni Chloe na oras na para bitawan ng sarili niyang nakaraan. Kaya opisyal na siyang pumayag na sumali sa reality show. Nirepost ni Arya ang announcement ni Chloe at sumabog ang internet. Bumaha ng mga message galing sa mga kaibigan at kapamilya na sumusuporta sa kanya. Ipinost pa nga ng mga magulang niya sa company group chat at inutusan ang lahat ng empleyado na i-like at suportahan siya. Medyo OA na, pero masarap sa pakiramdam na may nagpapahalaga. Tumawag pa nga ang mainitin ang ulo niyang kapatid na si Peter mula sa training camp. Pinaalis ka ba ni Evelyn kaya ka lumayas? Kaya ka ba sumali sa walang kwentang show na yan? Pasigaw ang tanong niya, parang handang makipag-upakan para sa atin niya. Okay lang ako, promise. Huwag kang praning. Mag-focus ka na lang sa training mo, sabi ni Arya. Sabay tawa ng alanganin nang makita si Evelyn na nakasandal sa may pinto. Bago pa siya makapagsalita, humirit ulit si Peter sa telpono. Basta, huwag kang mag-alala ate. Lagot sa akin ang probinsya ng yan pag-uwi ko. Ingat ka dyan. Ibababa ko na, tinatawag na ako ni coach. Pagkababa ng tawag, isang malamig na salita lang ang binitiwan ni Evelyn habang nakatingin kay Arya. Rinig niya lahat. Gusto na lang kainin ng lupa si Arya sa hiya. Nataranta siya at nagpaliwanag agad. Ayaw niyang isipin ni Evelyn na pinapalayas niya ito. Lalo na't sa totoo lang. Si Evelyn naman talaga ang tunay na tagapagmana ng mga Lauron. Biglang lumapit si Evelyn, ang bigat ng aura nito. So, totoo nang balak mong tumakas? Nablangko ang utak ni Arya. Hindi sa ganun. Pero di niya matatangi na plano niya talagang maglaho parang bula kapag naayos na ang lahat ng gulo. Hindi naman kasi pwedeng habambuhay siyang magpanggap. Hindi niya inakalang mahahalata siya ni Evelyn. Nang mapansin ni Evelyn na nanahimik lang siya, mukhang nag-gets nito na hindi pa siya handang mag-explain. Umatras ito palayo. Bahala ka, gawin mo gusto mo, sabi nito bago tumalikod at umalis. Natigilan sandali si Arya bago nakahinga ng maluwag.